morning po mga kapatid. Sa pagkakataong ito ay sasagutin natin ang isa sa mga tanong na itinatanong sa atin ng isa sa ating mga subscriber, at sabi po ay ganito: Brother Bo, hindi daw kailangan ng reliyon, ang kailangan daw po ay relasyon. Ano po ang masasabi mo dito? So, hindi ko alam kung bakit nila sinasabi yun. Para kasing nagsasalo nga tayo yung kanilang sinasabi. Ang pagkakaintindi ko sa reliyon ay ang pagkakaroon muli ng relasyon sa Diyos. So, yung sinasabi nilang hindi na kinakailangan ang reliyon, ang kinakailangan ay relasyon, ay parang sinasabi nila hindi na kinakailangan ng relasyon, ang kailangan ay relihiyon o relasyon. Parang sinasabi nila hindi na kailangan ng reliyon, kailangan religion. O sinasabi nila kailangan ng relasyon, hindi na kailangan ng relasyon, ang kailangan ay relasyon. So nakakagulo po, nakakagulo sa isipan kung iisipin po natin yung kanilang sinasabi na hindi kinakailangan ang religion, ang kinakailangan ay relasyon. Sapagkat nung dikain po ng Diyos ang tao, meron po silang close relationship. At ganito po yung tagpo ng kung paano nilikha ng Diyos ang tao. Tunayan ang doon po sa Psalm chapter 8 verse 46, no? Nagugulumihanan yung sumulat po nito at nagtatanong gaano kaimportante ang tao sa Diyos. Ganito po ating mababasa sa Psalm 8 verse 4 to 6, ang sabi po ng banal na kasulatan ay ganito: What is man that you are mindful of him, or the son of man that you care for him? You made him little lower than angels. You crowned him with glory and honor. You made him ruler of works of your hands. You have placed everything under his feet. So makikita natin dito po sa sulat na ito, nagtataka po yung sumulat, no, ng awit na ito, na sabi niya masyadong kang concern sa tao, no? Masyado kang nagkikare sa kanya, no? Ginawa mo siyang maliit na nababa ng kaunti sa mga anghel at pinutungan mo siya ng kaluwalhatian, no? At ibinigay mo sa kanya ang pamamahala ng lahat ng iyong mga nilikha. So, makikita natin kung gaano ka-close ang Diyos sa tao, no? At sabi nga niya dun sa Genesis chapter 1 verse 26 to 27, sabi, Then God said, Let us make man in our image, in our likeness, so that they may rule over the fish in the sea and the birds in the sky, over the livestock and all wild animals, and over all the creatures that move along the ground. So God created mankind in his own image. In the image of God, he created them. Male and female, he created them. So makikita natin yung pagkakalikha ng Diyos sa tao, meron talagang attachment sila. Meron silang relationship. Bakit? Yung tao po, sa lahat ng nilikha, siya lamang po yung nilikha ayon sa imiyahe ng Diyos. So makikita natin doon sa Garden of Eden, madalas dumabisita ang Diyos doon. Lumalakad siya sa halamanan ng Eden, no? Na doon niya iniligay ang tao. Sabi nga po doon sa Genesis chapter 2 verse 8, Now the Lord God had planted a garden in the east of Eden. So itong sinasabi pong Garden of Eden ay garden in Eden, no? Doon sa parting east ng Eden, doon niya po inilagay yung pong paraiso, o yung garden na ito, at doon niya po nilagay yung tao. Sabi, Now the Lord had planted a garden in the east, in Eden, and there he put the man he had formed. So dito po, at dito po sila yung nagbibisitahan, dito po sila nagkakausap, no? Ano man yung gusto ng Diyos, sinasabi niya kay Adam, no? Na kanyang nilikha. Pero may nangyari po, no? Bagamat sila ay may relasyon nung una, ay nagkaroon po ng agwat
yung kanilang relasyon. At ang sabi po doon sa Isaiah chapter 5 verse 1 to 2, ganito po ang ating mababasa. Surely the arm of the Lord is not too short to save, nor his ear too dull to hear. But your iniquity have separated you from your God. Your sins have hidden his face from you so that he will not hear. So, anong naging relasyon ng Diyos sa tao? Nagkahiwalay sila. No? Bagamat hindi naman maiksi ang kamay ng Diyos, no? Na pwede niya nang abutin ang tao, pero hindi niya naabot ang tao dahil sa kasalanan. Bagamat hindi naman bingi ang Diyos, pero hindi niya dinidinig ang tao dahil sa nagawa nitong pagkakasala sa Kanya. No? Parang tao rin na pag nagkakagalit, ayaw makita ang isa't isa. Ganon rin ang nangyari. Ayaw nang humarap ng Diyos sa tao dahil sa kanyang nagawang pagkakasala sa Kanya. Sabi niya, your iniquities have separated you from your God. Ano po ang nangyari sa relasyon? Na wala po yung relasyon. Nagkahiwalay po ang tao at ang Diyos. So makikita natin po doon sa diagram na atin po ipakikita dito po, no? Makikita po natin yung diagram. Yung Diyos at ang tao, dati po connected po sila. Meron po silang relasyon sa isa't isa. Meron po silang bonding, no, sa isa't isa. Pero nung pumasok na ang kasalanan sa tao, yung connection na yon, na-disconnect. Yung relationship nila sa isa't isa, na-disconnect. Dahil sa Dahil sa kasalanan. At dito, papasok ngayon yung tinatawag na religion. Yung muling magkakaroon sila ng connection. Magkaroon sila muli ng connection sa isa't isa. Magkaroon muli sila ng relasyon. Kaya yung sinasabi nila na hindi kinakailangan ang religion, ito nga po, kailangan po ng religion, kailangan po ng muling relasyon ng tao at ng Diyos, sapagkat ang relasyong ito po ay nawala sa kanila. Si Greg Trimble po ay nagbigay ng pagpapaliwanag tungkol sa salitang religion at sinasalungat niya yung definition ng religion ng mga religion ngayon, sapagkat ang pagkakaintindi ng mga religion ngayon ay yung kanilang pangkating pangreliyon, yung sistema kanilang ginagawa sa pananambahan nila sa Diyos. Bagamat ito ay kasama sa kahulugan ng religion. Pero dito po kay Greg Trimble, ipinaliliwanag niya yung true meaning of the word religion. Ang sabi niya, we need more people to understand the correct definition of religion and the ultimate meaning of the word religion. The word religions come from the Latin, and while there are few different translations, the most prevalent roots take you back to the Latin word relegare. Doon po kinuha yung salitang religion, relegare. At yung legare means to bind or to connect. Okay? So, yun po ang ibig sabihin ng legare, to bind or to connect. Adding the word re before the legare causes the word to mean rebind or reconnect. So, ang ibig sabihin po ng religion ay magkaroon po muli ng relasyon o reconnection, o kaya rebinding. So, yun po ang ibig sabihin ng religion. Sa Wikipedia po, ito po yung madalas natin pinupunta sa internet, at ito po yung dictionary na po natin, kapag gusto nating malaman po yung ang kahulugan ng isang bagay, ay pumunta po tayo sa internet, titingnan po natin sa Wikipedia. At ganito po yung sinasabi ng Wikipedia tungkol sa religion. The word religion comes from Latin word legare, to join, to link, classically understood to mean the linking of human and the divine, o yung God.
No, so makikita lang, ito yung connection, no, muling pagkakaroon ng connection ng ng man and God. So ayon po yan kay Wikipedia. Ngayon, tanungin natin ang ating mga sarili at sagutin natin yung katanungan kanina, no? Na kailangan pa ba natin ang religion? Do we need religion? Siyempre, ang sagot po natin yan, yes. We need to be reconnected, no, sa Diyos dahil po tayo'y napahiwalay sa Kanya dahil sa ating mga kasalanan. Need natin magkaroon muling ng ugnayan sa Diyos, na muling maibalik yung dating nawalang relasyon sa Kanya dahil sa ating dahil sa ating pagkakasala. Need natin ang pakikipagkasundo. Need natin yung tayo po ay magkaroon ng reconciliation sa Kanya. Yan po yung religion. At yan po ay kailangan natin. Kailangan natin magkaroon ng muling relasyon sa Diyos. Kailangan natin ang religion. So, ito po ay mangyayari sa pamamagitan ng nung mensahe ng pakikipagkasundo. Ang Diyos mismo ang kumilos para tayo ay magkaroon ng pakikipagkasundo sa Kanya. Ang Diyos mismo ang gumawa ng religion. At ganito po ang ating mababasa dito po sa 2 Corinthians chapter 2 verse 18 to 19. At babasahin po natin sa NIV. Ang sabi po ng banal na kasulatan ay ganito: All this is from God, who reconciled us to Himself through Christ and gave us the ministry of reconciliation. That God was reconciling the world to Himself in Christ, not counting people's sins against them, and He has committed to us the message of reconciliation. Ano po yung message of reconciliation? Yan po yung ebanghelyo, yan po yung gospel. Kaya nga po ipinag-utos sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Una, ipinag-utos ito sa mga apostol at ito ay minana natin na tayo po ay mangaral ng ebanghelyo. Mangaral po tayo ng message of reconciliation. Ang sabi po, He said to them, Go into all the world and preach the gospel, the message of reconciliation to all creation. Whoever believes, kinakailangan ng pananampalataya, and is baptized will be saved. But whoever does not believe will be condemned. So, kinakailangan nating marinig ang tinig ng Diyos na Kanyang pakikipagkasundo sa pamamagitan ng pakikinig ng ebanghelyo. Ang Diyos nakikipagkasundo sa atin sa pamamagitan ng ebanghelyo. Kung tayo mananampalataya at mababautismohan, ang sabi, tayo nga ay maliligtas. Tayo ay muling magkakaroon ng koneksyon sa Kanya. So, paano tayo maililigtas? Ang sabi, praising God, ito po yung mababasa natin sa Acts chapter 2 verse 47, na ang ating babasahin po ay nasa New King James Version. Ang sabi, praising God and having favor with all the people, and the Lord added to the church daily those who were being saved. Sino po yung maliligtas? Yun po yung napangaralan ng message of reconciliation na kanilang sinampalatayan at nabautismohan at idinagdag sila ng Diyos sa Kanyang iglesia, yung church. Yan po yung mga tinawag. At itong mga tinawag, ito po yung mga liligtas. Ito po yung magkakaroon ng muling pakikipagrelasyon sa Diyos. Yung muling pagkakaroon ng reconciliation. So, ito po yung sistema ng Diyos para tayo po ay muling magkaroon ng relasyon sa Kanya. Maitatag ang religion. So, kinakailangan ba natin ang religion? Opo, kinakailangan po kasi natin ang relasyon. Na ang nawalang relasyon dahil sa ating mga kasalanan ay dapat muling buuin. At ang pagbubuo ng relasyong iyan
ay sa pamamagitan po ng ng religion. Sabi nga ng ating Panginoon Kristo, doon po sa John chapter 14 verse 6 to 7, Jesus answered, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. Makikita natin, ito po yung sinabi ng ating Panginoon Kristo. Wala pong makararating sa Ama. Wala pong taong magkakaroon ng koneksyon sa Ama kung hindi po tayo dadaan sa ating Panginoon Kristo. Ang ating Panginoon Kristo po ang daan upang ma-establish ang ating religion sa ating Panginoong may kapal. So maraming salamat po sa inyong pakikinig at sana po ay muling nagustuhan po ninyo ang video ito at natuto po kayo sa sandaling panahon ng ating pag-aaral. Kung bago po kayo sa pakikinig sa channel na ito ay hinihiling ko po na sana po ay mag-subscribe kayo, i-ring nyo na lang po yung bell at kung maaari ay kung nagustuhan po ninyo, i-like nyo po. At kung meron po kayong mga kaibigan na gustong nyong ipakinig ang lesson na ito, i-share nyo na rin po sa inyong mga kaibigan ang channel na ito upang sila ay makapanood din. So, ito po si Nehemie Sayuhay at nagpapasalamat po ako sa patuloy niyong pakikinig at panonood sa aking channel. Muli, maraming salamat po.